Hallelujah. Basahin po natin ang ating foundation verse sa umagang ito. Next slide po. Ang ating pong foundation verse ay makikita sa Matthew 16 verse 24. Maaari po ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Hallelujah. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo po ay panandali ang manalangin. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, na minsan pa, Panginoon, manginginain kami, Panginoon, ng inyong mga salita. Lord, dalangin namin, O Diyos, palakasin kami nito, Panginoon. Tamaan kami, Panginoon, magbago kami, O Diyos. Lord, naniniwala kami na hindi aksidente na kami nakakarinig, Panginoon, ng salita mo sa araw na ito, O Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, magbigay ito sa amin, Panginoon, ng sustansya, Panginoon, sa spiritual naming pamumuhay, O Diyos. Matuto kaming sumunod sa inyo, Panginoon, at itanghal ka namin bilang Diyos sa aming mga buhay. Maraming salamat. We expect something from you, Lord, today. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. Amen. So, nung mga nakaraan po, backtrack lang tayo ng konti. Matthew 16 po ang pinag-aaralan natin na nagpunta ang Panginoong Jesus sa Sea of Galilee para mangaral hanggang sa napunta siya sa Bethsaida at doon nagpagaling siya. Amen? At ito pong chapter 16 verse 13, dito po tayo mag-uumpisa. Bago po natin ito basahin, gusto ko lang sa inyong ipaalam yung setting muna ng storya. Ito pong storya na babasahin natin, itong passage, ay nangyari sa Caesarea Philippi or Caesarea Philippo. Yan. Kung makikita nyo po, itong kaliwang temple, yan po ay hindi templo ng Panginoon. Yan po ay isang pagan temple. Amen? Dinala po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo sa isang lugar na tinatawag na Caesarea Philippi. And this is not an ordinary place kasi kilala po ang lugar na ito sa pagan worship. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, maraming templo, idolo, na mga connected sa false gods ang naroroon. Next slide po. Dito, makikita po natin yung malaking bato sa likod ng mga templo kanina. May makikita po kayong mga ukit doon sa malaking bato na yon. Doon po, yung mga rock formations na yon, may mga niches doon or inukit nila kung saan nilalagay nila yung mga imahe ng Diyos-Diyosa na sinasamba nila. Naalala ko yung nagpunta kami sa Sagada, merong rock formation doon, nililibing naman nila sa kabaong, tas sinasabit nila doon sa mga rock formation. Dito, hindi sila naglilibing. Diyos-Diyosa nang nilalagay nila doon sa mismong mga bato. Amen. Next slide, please. And one of the gods associated in this place is Pan. Pan po ay isang Diyos na kalahating, isang false god na kalahating tao, kalahating kambing. Usually, ito pong si Pan, makikita nyo siya na tumutugtog ng plauta. Or panpipe, kaya ang tawag sa kanya ay Pan. He is a god of fertility or good harvest. Next slide, please. And one of its pagan practices noon para maghandog kay Pan ay ang pag-aalay ng mga baby. Amen? Ito po yung Caesarea Philippi ngayon. Iyan po ay isang bukal, batis, ganyan. Kasi yun pong parang kuweba na yon, meron din pong tubig noon doon. At sa ngayon po, tuyo na yon, pero may iba pang portion ng bukal na may tubig pa. Next slide po. Yung nakikita nyong yan, yung parang kuweba, literal na ang tawag po dyan ay Gate of the Underworld or Gate of Hades or Gate of Hell. Dahil dyan po, nag-aalay ng mga baby. Paano nila inaalay? Inahagis nila doon. Tapos pag nawala yung baby, ibig sabihin tinanggap ng Diyos-Diyosan nila yung alay nila. Pero kapag may dugong lumabas, ibig sabihin rejected yung alay nila. And that's why the name of this place is really
it really fits na gate of hell. Kasi sino ba namang gagawa nun sa panahon natin ngayon? But here, doon po sa Caesarea Philippi, they are willing to give up their children or anything precious to them just to get prosperity, harvest, blessing, or favor from the gods they worship. And when you think about it, parang wala namang kaibahan yun sa ngayon. Medyo nabago lang ng konti. Kasi noon, yung mga Diyos nila, nasa carved walls, nandoon sa mga malalaking bato. Pero ngayon, wala man tayong carved idols, meron naman tayong mga bank accounts, careers, relationships, achievements, mga pangarap na minsan mas pinapahalagahan pa natin kaysa sa Panginoon. And minsan, hindi po statue or estatwa or kung anumang rebulto ang idolo. Minsan, success. Minsan, pera. Minsan, approval ng mga tao. Minsan, relasyon natin. Minsan, sarili nating pangarap. And the form of idol may have changed, but idolatry did not disappear. And so, I just want you to go back dun sa sinabi sa Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen? For where your treasure is, there your heart will be also. And I will tell you this, where your heart is, there your worship is. Amen? So, here we do not worship God to get what we want. Kasi doon, nag-aalay sila para makuha kung anong gusto nila. Masaganang ani, kung ano mang gusto nilang hilingin dun sa Diyos-Diyosan nila, kaya sila sumasamba. Pero tayo, sumasamba tayo dahil ang Diyos ay karapat-dapat. Hindi tayo lumalapit sa Diyos para lang makakuha ng blessing. We come because He deserves our honor, our obedience, our worship, and our everything in life. Now, with that background, let's go to Matthew 16 verse 13 to 26. Hihimay-himayin po natin ito. Dito, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Nasa, po sila dito Caesarea Philippi. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ayon sa sinasabi ng mga tao, sino raw ba ako na anak ng tao? Notice the question. Hindi nagtanong si Jesus hindi dahil hindi niya alam yung tingin sa kanya ng mga tao. Jesus knows kung ano yung pagtingin sa kanya ng mga tao. Now, sinasabi yung iba, propeta daw ang Panginoong Jesus. Yung iba naman nagsasabi, mabuting guro ang Panginoong Jesus. Yung iba nagsabi na, he's a good moral example. Yung iba, they admire his teachings, but they reject his authority. And people are often comfortable with a Jesus that they can appreciate, as long as they do not have to obey Him. Yun kasi tayo, yung parang yung ibang tao, ang tingin nila, si Jesus, good moral example siya, mabuti siyang tao, good teacher siya, pero hanggang dun lang. Bakit ayaw nilang i-acknowledge ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at Diyos? Because they have to change their lives kapag in-acknowledge nila na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay Diyos. So, next slide. Sinabi nila, ang sabi ng iba, sumagot dito ang mga disipulo sa Panginoong Jesus, si Juan na tagapagbautismo. Ang sabi naman ng ilan, si Elias. At ang iba ay nagsabing, ikaw si Jeremiah, so isa sa mga propeta. So makikita natin doon na etong mga taong to, inakala nilang sila si Jesus. Amen? Let's track a little bit. Naalala natin nung nag-preach si Pastor, si King Herod mismo, nag-akala na si Jesus ay si John the Baptist. Yung pinapatay niya na dahil ang Panginoong Jesus ay gumagawa ng mga miracles at that time, inakala niyang nabuhay muli si John the Baptist. Meron silang weird thought na kapag nabuhay ang isang tao, it will have a superficial or superpowers which allows them to create miracles. Parang ganun yung, ang weird. Kasi kung may makikita kang tao ngayon na buhay, okay, nabuhay siya, na-revive siya or whatsoever. Pero wala siyang powers. Amen? Now, merong isa pang tao na sinasabing siya akala nila, yun ay si Jesus. Pangalawa po si Elijah. Siguro kaya nila sinasabing si Jesus ay si Elijah because of his prophecies and great miracles din. Kasi
hindi ordinaryong propeta si Elijah. Kasi unlike most biblical characters, si Elijah po ay hindi namatay. Sa 2 Kings, makikita natin na si Elijah po ay dinala, hindi po siya namatay physically, dinala siya sa langit, lula ng isang karwaheng apoy sa pamamagitan ng ipo-ipo. Amen? At may prophecy sa Malakay chapter 4, 5-6 na nagsasabi doon, I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord comes. So ibig sabihin, naniniwala noon ang mga Israelita na darating daw si Elijah bago dumating ang Mesiya or Mesayas. So, nung panahon ni Jesus, may ganun silang expectation. Kaya siguro, iniisip nila, baka itong si Jesus, siya si Elijah. Iniisip nila yon kasi hindi nila tanggap na si Jesus mismo ang Mesiyas. But we will go down there in a little bit. Pangatlo po, si Jeremiah. Ito pong siguro kaya inakala nilang si Jesus ay si Jeremiah kasi si Jeremiah, katulad ni Jesus, they strongly oppose the religious people of their days. Tapos may paniniwala ang mga Hudyo sa 2 Maccabees, wala po yun sa Bible natin, na si Jeremiah po, nung sinakop ng mga Babylonian ang Jerusalem, tinago daw ni Jeremiah yung Ark of the Covenant, tsaka yung altar of the incense. At naniniwala ang mga Hudyo na bago daw dumating ang Mesayas, babalik daw muli si Jeremiah kasama ng mga itinagong niyang yun. So, ang sinasabi ng ilan, baka si Jeremiah si Jesus. Now, ito ang problema. Walang tumama sa kanila. Amen? Kasi ang totoo, next slide please, you can think highly of Jesus and still completely miss who He is. Walang masama dun sa mga taong yun. Actually, mga kagalang-galang sila sa mga Hudyo. Di ba? Mga matataas yung mga propeta. Pero mali pa rin eh. Kasi hindi yun ang Panginoon. So you can think highly of Jesus, nakagalang-galang siya, siya yung pinakamataas na tao, but still completely miss who He is. Bakit ba hirap silang tanggapin na ang Panginoong Jesus ay ang Messiah? Because Jesus did not fit the Messiah that they wanted. They expected a political and military leader kasi nag-focus sila doon sa mga prophecy na isang conqueror, isang haring magliligtas sa kanila sa bayan ng Israel laban sa mga Romano. Kasi gusto nila ng freedom from Romans oppression. Gusto nila ng victory from Israel. But Jesus came first to deal with something deeper. At yun ay ang kasalanan. They wanted freedom from Rome, but Jesus came to bring freedom from sin. And they like the picture of a triumphant king. Yun yung napipicture out nila pag sinabing Messiah. Parang isang hari na nakasakay sa kabayo na victorious. Amen? But they struggled with the picture of a suffering servant. Na-missed out nila yun. Sinabi rin yun sa mga prophecies na ang Messiah, magsasuffer siya. At siya ay darating bilang isang tagapaglingkod, maglilingkod sa atin. And that's why, nung pumunta ang Panginoong Jesus sa Jerusalem, naalala niyo yung scene na ang Panginoong Jesus pumunta sa bayan ng Jerusalem, nakasakay siya sa isang donkey. Tapos yung mga palaspas. Tapos sinasabi nila, Hosana, Hosana. Ang ibig sabihin po ng salitang Hosana ay, iligtas mo kami. Amen? Ito po ang sinabi ng Panginoon sa Luke 19, verse 41-44. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Oh, bakit naman umiyak ang Panginoon? Or bakit naman nalungkot ang Panginoon? Wini-welcome na nga siya ng mga tao with palaspas pang kasama. Bakit? Kasi sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwan ng magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Bakit ito nasabi ng Panginoong Jesus?
Hindi napansin ng bansang Israel ang pagdalaw sa kanila ng Diyos. Winelcome nga may palaspas nga Sinasabi nga nila, Hosanna, Hosanna. Because they are welcoming Jesus as a king, as a military leader, not as a God. Hindi yung Diyos na nagfi-fit sa Diyos na image ng Panginoon na ibinigay na meron ang Diyos, kundi yung image ng Panginoon na ginawa nila sa mga isip nila. Kaya sabi doon ng Panginoong Hesus, hindi mo napansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Imagine that, Jerusalem, the Jews, they knew the scripture. Alam nga nila yung propesya na darating ang Messiah nakaupo sa asno. Kaya sila naghanda ng mga palaspas at sumigaw ng Hosanna. They know the prophecy. They are waiting for the Messiah. Pero nung dumating yung Messiah, they rejected Him. Because He did not match their expectations. And sometimes, ganun din tayo. We miss Jesus. Because we only love the version of Jesus that is convenient for us. We love verses about blessings, about breakthrough, about healing, open doors, about victory, about promotions. But what about deny yourself? What about verses about taking up your cross? Forgive your enemy, love those who hurt you, be holy, and obey the Lord. What about those verses? We cannot accept only the Jesus that we like. Kapag pinipili lang natin ang parts ng Panginoong Hesus na convenient sa atin, we are no longer following Jesus as He is. We are creating a version of Jesus na nagfi-fit sa atin. And a Jesus who inspires us is easy. Kasi we are inspired, madaling sumunod. But a Jesus who rules you changes everything. Bakit? Because if He is the Lord, then I am not. If He is the Lord, then Siya yung may authority sa buhay ko, hindi ako. And that changes everything. Diba, sabi sa John 3:18, it reminds us dun sa response, dun sa consequence ng response natin sa Panginoong Hesus. Ang alam kasi natin yung John 3:16 di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Yun lang ang tinatandaan natin. Pero in John chapter 3 verse 18, sinabi dito kung ano yung consequence ng response mo sa Panginoon. Sabi dito, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. So, hindi lang nandun dapat hindi lang tayo mag-focus dun sa kapag tinanggap ko ang Panginoon, may buhay ako na walang hanggan. Mag-focus din tayo dun sa, paano naman kapag hindi mo tinanggap yung Panginoong Hesus? Sabi dito, you are condemned already. Amen? And this brings me to my question, and I want every one of us to answer this bago tayo umalis sa lugar na to. Who is Jesus to you? Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourself. So, sa ngayon pong preaching na to, ngayon nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, I want you to examine yourself. I want you to test your faith. And in verse 15, balik po tayo sa Matthew. Sinabi doon ng Panginoong Hesus, so sinabi ng mga disipulo, sabi po ng iba, kayo si Jeremiah, kayo si John the Baptist, kayo si Elias. Pero sabi ng Panginoon sa verse 15, ngunit ayon sa inyo, sino ako? This and that is a personal question. Para sa'yo, sino ang Panginoong Hesus? At ito yung tanong na hindi pwedeng sagutin ng ibang tao para sa'yo. Your parents' faith cannot save you. Yung church mo, hindi ka kayang iligtas nun. Yung paniniwala ng pastor mo, hindi ka kayang iligtas nun. Because eventually, Jesus will ask you, what about you? Anong pagkakakilala mo sa akin? Sino ako para sa'yo? Kaya nung nagtanong ang Panginoong Hesus ng ganon,
Siguro na-imagine ko nun, kasi nung nagtanong si Jesus, ano ang tingin ng ibang tao sa akin? Lahat sila sumagot ang mga disipulo. And this time, nung nagtanong si Jesus, pero sa inyo, sino ako? I imagine that time na nagtitinginan sila. Tapos, biglang sumagot si Pedro. Sabi ni Pedro sa verse 16, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And we know, nabanggit na po ito sa atin, na ang ibig sabihin ng salitang Christos sa Greek ay the anointed one or the chosen one. Sa Hebrew, ang ibig sabihin niya, the Messiah. Okay? And si Peter, parang sinasabi niya sa Panginoong Jesus na, Jesus, you are the one that God promised. Ikaw yung tagapagligtas. Ikaw yung hari. You are the Messiah. But Peter did not stop there. Kasi kung mapapansin nyo, nung sinabi ni Peter na ikaw ang Kristo, he is talking about the ministry of Jesus here on earth. Kung ano yung gagawin ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Pero hindi siya tumigil doon. Sinundan yun ni Pedro ng ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Peter acknowledged the divinity of Jesus. Amen? And sabi ni Peter, you are the Son of the living God. Now, remember kung nasan sila? Nasa lugar sila surrounded by false gods, dead idols, mga pagan worship. And right there, Peter declares, you are the Son of the living God. Ang ganda ng contrast. Nung parang ini-imagine ko siya, parang ang ganda ng contrast. Parang nasa movie ako na all around them, may mga false gods, may mga pagan worshippers, and then nasa gitna si Pedro at ang Panginoong Jesus. Tapos dineclare ni Pedro na, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung mga Diyos na yan, wala yan. Mga patayan, mga dead idols. Pero ikaw ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. And I don't think the location was accidental. Next slide, please. Kung makikita niyo po, dito sila nanggaling sa Sea of Galilee, tas ayon sa Bethsaida. Pumunta sila sa Caesarea Philippi, 40 to 45 kilometers or 25 to 28 miles. Yan po ay nilakad lang nila. Alam niyo kung anong ginawa nila doon? Nagtanong lang ang Panginoong Jesus, sino ako para sa'yo? Si Jesus, kung ako si pastor kasama ko, maglalakad kami ng 45 kilometers. Tapos pagdating namin doon, tatanungin lang ni pastor, Moira, sino ako para sa'yo? Pastor, sana chinat mo na lang ako. Bakit pa kailangan nating maglakad ng mahaba, tapos tatanungin mo lang pala ako kung sino ka? Pwede ko namang sagutin yon. Pero, ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo ay nagpunta sa Caesarea Philippi na puno ng mga competing gods, mga pagan gods, para lang i-declare ni Peter na despite the presence of all the pagan gods, Jesus is the Son of the living God. And yung tanong ng Panginoong Jesus na, who do you say I am? That question is still relevant today. Kasi sa totoo lang, we are also living in a world full of competing gods. Yung pera, sinasabi, magtiwala ka sa pera. Hanggat may pera ka, okay ka. Safe ka. Provided ka. Amen? Sinasabi na sumunod ka sa uso. Amen? Sinasabi ng social media na yung identity mo, makikita mo doon sa social media. Na kapag successful ka, nagmamatter ka para sa mga tao. And meron pa sinasabi na, do whatever makes you happy. And in the middle of all those voices, Jesus still wants to ask you, who do you say I am? Dahil dun po sa verse 17, sinabi ng Panginoong Hesus, di ba sinagot na ni Peter na, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Na parang, dun sa verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Alam niyo po, ini-imagine ko nun, parang proud si Peter. Uy, nag-good job ako ni Lord. Nag-good job ako, pinagpala daw ako, I am blessed. Pero si Peter, he did not get this simply because matalino siya.
Sinabi rito na God opened His eyes to the truth. And this is important because knowing the facts about Jesus is not the same, next slide please, as truly knowing Jesus. Maaaring kilala mo ang Panginoon na nagpapagaling, kilala mo ang Diyos na Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, and yet, hindi mo talagang kilala si Jesus bilang iyong Panginoon. Because you can memorize Bible verses, you can know theology, and still never personally surrender to Christ. And Peter knew the right answer about who Jesus is. Alam ni Pedro ang sagot sa kung sino si Jesus. But from this point onwards, makikita natin, Jesus is going to show him what it truly means to actually follow Jesus. Because it is one thing to say that Jesus is Lord. It is another thing to allow Jesus to be Lord. Amen? It is one thing to say na ang Panginoon ay Diyos. Pero it's different kung hahayaan mo siyang magpaka-Diyos sa buhay mo. So, sa verse 18, pagpatuloy po natin, dito sinabi ni Jesus, at sinasabi ko rin sa iyo, kausap niya po rito si Pedro, ikaw ay Pedro. Ang pangalan niya pa po noon ay Simon. Sinabi niya, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapananaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades or ng Hades. Sa English version po, ang sabi diyan, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Now, remember where they are? Ulit, di ba, mga bato yun sa Caesarea Philippi. This is a place surrounded by false gods and associated with the gates of Hades. Yung kanina na parang kuweba na nakita nyo. And right there, Jesus said, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Now, I want you to notice the words, I will build my church. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na si Pedro ang magtatayo ng church. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na yung pastor mo ang magtatayo ng church. Because the church belongs to Jesus and Jesus is the one building it. Peter would become an important instrument sa early church. And God would use him powerfully. But Peter is not the savior of the church. Jesus is. And aren't you glad na hindi si Pedro? Hindi ba tayo natutuwa na ang Diyos, ang foundation, ang rock, ang nagtayo ng church at hindi si Pedro? Kasi kung si Pedro lang, people fail. Leaders fail. Pastors fail. Members can fail. But Jesus does not fail. Amen? Kaya kung minsan, tumitingin ka sa paligid mo, tapos sinasabi mo na, Lord, bakit parang ang konti namin? Lalo na ngayon, bumabagyo, umuulan. Lord, bakit parang ang konti namin? Sabi mo, Lord, you will build your church. Pero bakit parang di naman? Parang stagnant. Parang naiwan ata kami sa foundation, di nalagyan ng second level, third level. Don't be discouraged by numbers. Jesus did not say, I will build a big church. Hindi sinabi ng Panginoon na gagawa ako ng isang church na maraming tao. Hindi niya directly sinabi yon. Amen? He said, I will build my church. And if Jesus is the builder, our job is not to manufacture growth. Hindi tayo yung magpaparami. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, siya daw yung magbibuild eh. So siya yung bahala sa numbers. Our job is to remain faithful. Preach the gospel. Make disciples. Love the people. Stand for truth. Sundin yung Panginoon. Because God is not yet done in building His church. Etong number, etong bilang ng tao na nakikita mo ngayon, hindi pa dyan natatapos ang Panginoon. Amen? We still have God's promise. From least to 1,000. Amen? At hindi pa tapos ang Panginoon. Alam niyo po, nung sinabi ng Panginoong Hesus, ito yung isa sa mga revelation na parang
isa sa mga revelation sa akin ng Panginoon kagabi. Sabi niya, the gates of Hades will not overcome it. Diba, minsan napipicture out natin na nakakulong yung mga Kristiyano sa loob ng church, tapos yung si Satanas tsaka yung mga demonyo nasa labas ng church, na pilit pumapasok sa church. Minsan yun yung napipicture out ng ibang tao, na parang Christians are trying to parang ipagtanggol yung sarili nila na gawing safe or magtago sa church sa likod ng Panginoon. And nandun yung parang, sarado yung mga pinto kasi baka makapasok si Satanas, makapasok yung demon. Ganun dati yung napipicture out ko kapag Christians versus demons or devils. Na tayo, nasa church, yung mga demonyo pilit na pumapasok. Pero sabi dito ng Panginoon, the gates of Hades will not overcome it. Imagine, sa isang bayan, ano ang unang pinapasok ng kalaban or ng mga sumusugod? Yung walls or yung gate? So, sino ang magde-defend? Yung may-ari ng gate. And sabi rito, the gates of Hades will not overcome it. Ibig sabihin, the picture is not merely the church hiding while hell attacks. The picture is a church advancing into the darkness. Yung mga demonyo, yung si Satanas, sila yung nagde-defend. Tayo yung nasa attack mode. Hindi baligtad. Kasi dati nasa isip ko baligtad. Nasa atin yung defense. Nasa kanila yung offense. Baligtad. Nasa atin yung offense, nasa kanila ang defense. Kaya, kapatid, hindi ka niligtas ng Diyos para maupo lang dyan every Sunday. You were saved to be sent. May pamilya kang kailangan baguhin or abutin. May kaibigan kang kailangan sabihan tungkol kay Jesus. May katrabaho ka, may kaklase ka, may kapitbahay ka. May mga taong inilagay ang Diyos sa paligid mo para abutin. And we are the church. Not only the church, we are God's army. So, kailangan nating mag-advance. Kailangan nating wasakin yung gates ng Hades. At sabi ng Panginoon, the gates of Hades will not overcome it. Tapos na. Sinabi na ng Panginoon na talo na yan. Hindi magtatagumpay yung gate na meron ang impyerno o si Satanas. Kaya naman, the church is not supposed to hide from darkness. We bring light into the darkness. Amen? As God's army, as the church, we must advance. Tapos sabi po sa verse 19, pagpatuloy natin yung kwento, sabi pa ng Panginoong Jesus kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari sa langit. Ano man ang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Now, I don't want us to get lost in all theological debates about this verse. Let's keep it simple and practical. Ano ba ang ginagawa ng susi? It opens a door. And what is the message God entrusted us to His church? It's the gospel. Amen? And ang susi na meron tayo ay yung gospel na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yung mga doors na kailangan nating buksan, yun yung mga tao na kailangan nating bigyan ng opportunity para mailigtas din ng Panginoon, para tumanggap sa Panginoon. And I'll tell you, we cannot save anybody. We cannot decide who goes to heaven. We cannot decide who goes to hell. Hindi tayo ang judge. Hindi tayo ang Savior, but God had entrusted us with the message that tells people how can they be saved. Hindi tayo ang nagliligtas, pero nasa atin yung mensahe para maligtas sila. Amen? And think about that. May mga taong makikilala mo na baka ikaw lang yung Kristiyano na kumausap sa kanila tungkol kay Jesus. You don't have to save them, but you can point them to the one who can. Kaya napakalaking responsibility ng pagiging Kristiyano. Hindi pwedeng, ay, ligtas na ako, okay na ako. Bahala na kayo dyan. Basta ako, ligtas na ako, Lord, sana dumating ka na. Hindi ganon. If you have received the gospel,
You have also been entrusted with the gospel. The question is, ngayong alam mo na yung gospel, anong gagawin mo doon sa gospel, doon sa mensahe na alam mo, na meron ka? Sa verse 21, pagpatuloy po natin, magmula noon, ipinaalam ni Jesus ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, kailangan kong pumunta sa Jerusalem. Doon ay magbabata ako ng maraming pahirap sa kamay ng mga matanda, mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan. Papatayin nila ako at muli akong mabubuhay sa ikatlong araw. Sa mga previous chapters, laging ang message or laging sinasabi ni Jesus, mga matatalinhagang salita. Hindi niya directly sinasabi na pahihirapan ako, mamamatay ako, on the third day mabubuhay ako. This is the first time na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo plainly, pahihirapan ako, mamamatay ako, pero after 3 days mabubuhay ako. And this is the turning point in this story. You wanna know why? Kasi imagine si Pedro, narinig niya yon. Imagine si Peter ha, kanina lang sinasabi ni Peter, Jesus, you are the Messiah. Pero remember kung ano expectations nila sa Messiah? Victory, kingdom, power, conquest. And suddenly, sinasabi ng Panginoong Jesus, suffering, rejection, death. Hindi ito yung plano na nasa isip ni Peter. Iba yung expectation. And sometimes, ganun din yung problema natin. We want Jesus, pero iba kasi yung version ng Panginoong Jesus na meron tayo sa mga isipan natin. We want the Jesus who bless. We want the Jesus who provides. We want the Jesus who heals. The Jesus who opens doors. The Jesus who answers prayers. But what happens when Jesus leads you somewhere you don't want to go? What happens kapag yung pagsunod natin naging masakit? Kapag yung plano ng Panginoon, iba sa plano mo. Kapag yung pinanalangin mong, Lord, ito yung gusto ko, tas ang sagot ng Panginoon, hindi. Diyos pa rin ba siya sa buhay mo? Sa verse 22, nung narinig ni Pedro na maghihirap ang Panginoon, mamamatay siya, at mabubuhay sa pangatlong araw, isinama ni Pedro ang Panginoong Jesus. Isipin natin, ayan yung mga disipulo, tas nandito si Jesus. Tas biglang, nung sinabi ni Jesus, sabi ni Pedro, Jesus. Sinaway ni Pedro si Jesus. Ang sabi, isinama siya ni Pedro at nagsimulang sawayin siya na sinasabi, Panginoon, malayo nawa ito sa iyo. Hindi ito mangyayari sa iyo. Imagine this. Si Peter, nirebuke si Jesus. Parang sinasabi niya na, Lord, mali ang plano mo. Think about the contradiction ha. Sinabi kanina ni Peter, you are the Lord. You are the Son of the living God. Tapos, Jesus, ito yung dapat mong gawin. Hindi pwedeng mangyari yan. Medyo contradicting, di ba? And siguro yung iba, natatawa sila kay Pedro. Pero ang totoo, ginagawa din natin yan. Sinasabi natin na, Lord, your will be done. Pero sana same tayo ng will. Lord, ikaw yung masunod. Basta ito yung gusto ko. Lord, lead me. Pero dito sana. We have those thinking, those thoughts na parang contradicting siya na you acknowledge the Lord, pero you don't give the Lord the authority over your life. Kapatid, if Jesus is really the Lord, He does not need your permission to change your plans. Lordship means He has the right to tell you no, yes, wait, stop, go. At isa lang ang dapat nating maging response doon. Pagsunod. Sa verse 23, nung sinabi yon ni Pedro kay Jesus, ito ang naging tugon ni Jesus. Humarap siya at sinabi kay Pedro, pumunta ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay hadlang sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Grabe, verse 17, blessed are you, Simon. Verse 23, get behind me, Satan. Ang bilis nung shift.
Kanina lang pinupuri si Pedro. Ngayon tinawag na siyang Satanas. Ang bilis, no? And this should humble all of us. Kasi you can say something is spiritually correct today and still think carnally tomorrow. Pwede ka pa rin pwedeng bless ka ngayon. You are preaching, you are sharing the word of God. Tapos bukas, ang iniisip mo na mga makamundong bagay. Peter loved Jesus. Alam natin yon. Kaya siguro nasabi niya to. Ayaw niya lang masaktan si Jesus. Sounds reasonable. Tama? So parang, Lord, concerned lang naman ako sa'yo. Ayoko lang naman mangyari yun. Mahal kita eh. It sounds compassionate. But it was contrary to God's plan. And that is the danger. Not everything that feels good is God's will. Not everything that sounds compassionate is God's will. Not everything that makes you happy is God's will. Sometimes God's will is uncomfortable. Sometimes yung pagsunod, it will cost you something. Sometimes everything. And dahil kung si Jesus ay talagang Panginoon, higit siya sa kalooban ko. Higit siya sa mga plano ko. Kaya sa verse 24, na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po yung foundation verse natin. Now we arrive to the test. Kanina ang tanong sa atin, di ba? Who am I to you? Ngayon, ito na yung test ng Panginoong Jesus. Peter answered, sabi ni Pedro kanina, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Now, Jesus is essentially saying na, okay, kung ako ay ganyan nga para sa'yo, then this is what following me looks like. Deny yourself. Take up your cross and follow me. Kasi who is Jesus to you will determine how you live. Kung sino ang Panginoon para sa'yo, yun ang magde-determine kung paano ka mamumuhay dito sa mundo. Kung ang tingin mo kay Jesus ay isang advisor, pwede mong i-ignore yung advice niya. Kasi ganun lang naman yung mga advisor, di ba? Tag-advise lang. If he is merely your teacher, you can disagree with his lesson. If he is merely your inspiration, you can follow him only when you feel inspired. But if Jesus is Lord, then he has authority over your life. At dito po sa verse 24, there are 3 Ds of making Jesus your Lord. Next slide, please. Number 1, deny yourself. Hindi po ibig sabihin nito na wala ka ng value. It just means you are no longer the center. Hindi na anong gusto ko, anong makakapagpasaya sa akin, anong tama para sa akin. The question is, Lord, anong gusto mo? Pangalawa, die to yourself or take up your cross. Sa Romans 12 verses 2, sinabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pag sinabi na take up your cross, hindi po ito yung mga cross pendants, yung mga rosaryo na isasabit mo lang sa'yo araw-araw, tas yun na yun. The cross is not a decoration. It is an instrument of death. So when Jesus says, take up your cross, it means something in you has to die. Your pride, yung pagiging makasarili natin, yung mga sinful desires, yung mga desire natin for approval, dapat yon lahat mamatay. At pangatlo, direct yourself toward Jesus. It means follow me. Follow Jesus. Not follow whatever is trending. Lalong-lalong not follow your heart, na lagi nating naririnig. Follow Jesus. Your heart can deceive you. Culture changes. People change. But Jesus does not. And this is where Christianity becomes uncomfortable. Everybody wants a Savior, but not everybody wants a Lord. We want Jesus na iligtas tayo sa impyerno. But sometimes we don't want Jesus na magsabi sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. Gusto nating patawarin tayo, pero ayaw nating tumalikod sa kasalanan. Gusto nating kahabagan tayo ng Diyos, pero ayaw nating magbago. Gusto natin ng langit,
pero ayaw nating magpakontrol dito sa lupa. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. And there should be evidence that something happened. Pag naging Kristiyano ka, sabi rito, behold, the new has come. There should be an evidence. Kasi minsan sinasabi ng mga tao, kahit mga Kristiyano ha, sinasabi nila na, don't judge me, only God knows my heart. That is true. God knows your heart. Actually, He knows your heart better than you do. But here is the thing. Kung ang Diyos lang ang kung ang Diyos nakakakita ng puso mo, nakikita naman ng mga tao sa paligid mo yung bunga mo. And Jesus taught us na ang puno nakikilala sa bunga. Kung sabihin mo sa akin ngayon na orange tree ka, tapos pagtingin ko may saging, ay, kapatid, puno ka ng saging. Hindi ka orange tree. Pwede kang maglagay dyan ng sign na orange tree. Pwede kang umattend ng orange tree conference or youth conference. Pwede kang makinig sa mga orange tree worship songs. You can post #blessedorangetree. Pero, kung ang bunga mo ay saging, may problema. And that is the point. Your confession should eventually produce evidence. Kung sinasabi mong ang Diyos, si Jesus ang Diyos mo, it should eventually produce evidence. Not perfection, but transformation. Hindi ko sinasabi na ang mga Kristiyano hindi na po nagkakasala. Ang sinasabi lang natin, ang mga Kristiyano, they cannot make peace with sin. Lagi silang nababother pag nagkakasala sila. There should be conviction. There should be repentance. You can say Jesus is God inside this church, pero yung totoong ebidensya, nag-i-start yan paglabas mo ng church na to. Paano mo tinatrato yung magulang mo, yung kapatid mo, yung mga anak mo, yung mga katrabaho mo? Ano yung mga pinapanood mo? Ano yung mga sinasabi mo? Yung nagulat ka lang, ay! Nalala ko nasa J-group ako. Nasa J-group ako, tapos biglang, ay! Tas, sorry po ate. Nasa J-group kami noon nag-usap-usap kami noon about God. Anong ginagawa mo pag nagagalit ka? Anong ginagawa mo, nagiging response mo pag may tuksong dumarating? That is where your faith becomes visible. Sabi sa 1 John 1 verse 6, if we say we have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. Because Christianity is not just something we profess. Ang pagiging Kristiyano, hindi lang yan sinasabi, hindi lang yan isang titulo. It is something we live. That is also why we need people who will correct us. Kaya pag sinabihan ka ng pastor mo, ng leader mo, ng elder mo sa church, or ng kapatid mo in Christ, wag agad, grabe naman, judgmental. Maybe ask the Lord, Lord, may kailangan ba akong baguhin? Because I would rather have someone lovingly tell me the truth to my face than smile at me while watching me walk in the wrong direction. Correction is not always rejection. Correction is sometimes love. Ang pagiging Kristiyano, kapatid, hindi porket nagsisimba ka, Kristiyano ka na. We are not Christians because we go to church. We go to church because we are Christians. Church attendance, hindi ka ililigtas niyan. Kahit pa kumpletuhin mo, sumobra ka pa sa isang taon. Kahit isang taon lang ang meron sa isang taon. Hindi ka ililigtas hindi ka maliligtas dahil lang sa Kristiyano yung mga magulang mo, o lumaki ka sa church, or kabisado mo lahat ng worship songs. Only Jesus saves. And when Jesus saves you, He calls you to follow Him. So now, gusto ko kayong tanungin ng isang mabigat-bigat na tanong. If being a Christian became a crime in the Philippines tomorrow, would there be enough evidence to convict you? Kung ang pagiging Kristiyano magiging krimen bukas, may enough evidence ba para ma-convict ka? Sige, think about it. Baka sabihin lang nung prosecutor, nakalagay lang sa bio niya, Bible verse, pero hindi naman nag-share yan. Nag-share lang siya ng verse sa Facebook, pero parang
hindi naman Kristiyano yan. Okay lang, wag na natin i-convict. Think about it. Will you be convicted if ever Christianity becomes a crime? Or would they say, maten lang naman to ng church pero hindi ko naman nakakakitaan tong pagiging Kristiyano. Kulang ang ebidensya, wag na, sayang ang time. Would your life be a real threat to the kingdom of darkness? And I am not asking this to condemn you. I am asking this because I want us to examine ourselves. Sabi natin kanina, we want to test our faith. Now, let's continue. Sabi sa verse 25, ito ay sapagkat ang sino mang ibig maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Ito ay sapagkat kung makamtan man ng isang tao ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano ang kapakinabangan niya? Ano ang maibibigay ng isang tao bilang katumbas ng kanyang kaluluwa? And Jesus asks one of the most important questions anybody could ever answer. What good is it to gain the whole world and lose your soul? Suppose you get everything. Nasa na yung pangarap mo, bahay, career, lahat. Love life, everything you prayed for. And then one day, pagtayo mo sa harap ng Panginoon, wala ang Panginoong Jesus. What did you gain? Wala. Because everything this world offers has an expiration date. Temporary lang lahat. Your money, may iwan yan dito. Yung bahay mo, may iwan yan dito. Mag-aaway-away pa yung mga anak mo pag namatay ka, kung kanino mapupunta yan. Your achievements, may iwan yan dito. So why would you exchange something eternal for something temporary? Natatandaan nyo sa Matthew 13:44-45, yung may isang lalaki na nakahukay siya ng kayamanan sa bukid. Ang ginawa niya, binenta niya na lahat ng meron siya, tas binili niya yung bukid na yon. Tas merong isang negosyante, naghahanap ng mamahaling perlas. Nung makita niya yung napakahalagang perlas, umuwi siya, pinagbili niya lahat ng meron siya para lang mabili yung perlas na yon. Ganun po ang kaligtasan. Sobrang halaga nung treasure na nakita natin o nakita nung negosyante dun sa storyang yon. Kaya willing siya isuko lahat ng yon para lang makuha yung perlas. Para lang mabili yung bukid. Kasi alam niyang mas mahalaga yon kesa sa lahat ng ibinenta niya. That is the point. Jesus is not saying every Christian must literally lose everything. Hindi naman gusto ng Panginoon na mawala lahat sa'yo. The question is, if Jesus asked for it, would you still choose Jesus? Ibibigay mo ba pag hiningi ng Panginoon? If following Christ costs your popularity, is Jesus worth it? If obedience costs you a relationship, is Jesus worth it? Because you will never willingly surrender something unless you believe what you are gaining is more valuable. Hindi mo ibibigay ang isang bagay unless naniniwala ka na yung bagay na makukuha mo kapalit nung ibinigay mo ay mas mahalaga kaysa dun sa isinuko mo. Maybe our problem is not that the sacrifice is too expensive. Tingin ko hindi problema na yung hinihingi sa atin ng Panginoon masyadong mahalaga para sa atin. Tingin ko ang problema, we have not fully understand how valuable Jesus is. So, bilang pagtatapos, I want us to bring us back to the question that Jesus asked his disciples dun sa Caesarea Philippi. Who do you say Jesus is? Sino ang Diyos para sa'yo? Sino ang Panginoong Jesus para sa'yo? And your answer, kung sasagot ka man na siya ang Diyos, it cannot remain as words. Eventually, your life will answer the question. Who Jesus is to you will determine how you live. At katulad ng sinabi natin kanina, kung ang Panginoong Jesus ay Diyos mo, deny yourself, take up your cross, follow Him. At baka ngayon, na-realize mo na siguro, parang kilala ko nga si Jesus pero hindi ko sure. Marami kong alam sa Kanya pero hindi ko sure kung talagang naisuko ko na yung buhay ko sa Kanya. Kung ikaw yon, kapatid, huwag kang aalis dito na dagdag kaalaman lang yung meron ka. Mag-respond ka.
magsisika at lumapit ka sa Panginoon. Aminin natin na makasalanan tayo at hindi natin kayang iligtas ang mga sarili natin. Maniwala tayo na si Jesus, nagpunta siya rito para mamatay, para iligtas tayo sa mga kasalanan niya, at na-overcome niya yung death. Nabuhay siyang muli. Kilalanin natin siya bilang Panginoon. Hindi lang sa bibig, hindi lang sa salita, kundi mula sa isang puso na handang isuko ang buong buhay para sa Kanya. Because the greatest question that you will answer today is not, ano kaya magiging career ko? Or, ano kaya magiging future ko? The greatest question is still the question Jesus asked His disciple, who do you say I am? If Jesus is truly your Lord, then deny yourself. Take up your cross and follow Him. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang whenever convenient para sa atin, hindi lang para makuha kung anong gusto natin. Sundin natin ang Panginoon kahit mahirap. Sundin natin ang Panginoon kahit madali. Sundin natin siya pag naiintindihan natin siya. Sundin natin siya kahit hindi natin siya maintindihan. Sundin natin siya kahit walang ibang nakakakitang tao. Sumunod tayo kahit pa it will cost us everything. Because in the end, you can gain the whole world and lose your soul. But when you have Christ, you have found the treasure worth giving everything for. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah.